Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1921 patayin sa Qingyan Pavilion. Nang marinig ito ng Panginoon ng lungsod ng Jixiangcheng, bahagyang tumango lamang siya at sinabing, nakapagpasya na kayong dalawa. Kung gayon natural na tutulungan kita, ngunit pagdating ng panahon, huwag kalimutan ang ating naunang kasunduan. Ang kasunduan ay pagkatapos na masira ang Divine Monkey Mansion, ang tatlong partido ay hahatiin ng pantay. Sa Divine Monkey Mansion, matapos makita ang mga pagpatay na intensyon na direktang ibinunyag ng tatlong tao, agad na umungal ang Mansion Master ng Divine Monkey Mansion at nakaalerto ang buong hukbo. Darating ang digmaan, medyo mabagal pa, walang magawang umiling si Yezuan, ngunit gusto pa rin niyang subukang sumali sa labanan, baka magkaroon ng milagro. Sa sandaling naisip niya, ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay direktang nag-order nito. Atake, patayin. Agad na pinalibutan ng mga pinuno ng tatlong pangunahing puwersa, ang Qingyan Pavilion, Changhong Sect, at Jixiangcheng, ang God Monkey Mansion. Ang bagyo ay narito na sa wakas. Hinawakan din ng Palace Master ng Divine Monkey Mansion ang mahabang stick, tinutukan ang tatlong second-rank Great Sages, at naglunsad ng pag-atake. Ang apat ay kasabay ng pangalawang ranggo na Great Sage, ngunit ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion ay nag-condense ng maraming balahibo ng Natal Monkey na lumabas, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay namumukod-tangi. Kaya niyang labanan ang tatlo ng mag-isa, at walang problema. Boom! 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 Sa isang kisap mata, nagsimulang maglaban silang apat, at naging mahigpit ang labanan. At si Yezuan, na nagtatago sa malayo, ay nag-iisa lamang sa oras na ito, kaya walang makakapansin sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman siya half-sage. Okay, Pot Ian, gawin natin. Direktang ipinatawag ni Yezuan ang Heaven-breaking Divine Ape. Suot ang Profound God Battle Armor. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Po Tian ay umabot na sa pinakamataas. Patayin. Sa oras na ito, tinutulungan ni Yezuan ang God Monkey Mansion, kaya walang silbi ang mapa ng mga hayop. Kung tutulungan niya ang Qingyan Pavilion, Changhong Sect at Jixiangcheng sa pagkakataong ito, tiyak na masisira ang Monkey Mansion. Ang maliit na unggoy sa ika-4 na ranggo na semi-sage level ay naging streamer at sumugod sa karamihan ng Qingyan Pavilion. 36 sticks. Magagamit lang ni Po Tian ang trick na ito, kaya ang trick na ito lang ang magagamit niya. Sa pamamagitan ng isang stick, ito ay naging 36 na stick shadow, na direktang pumatay sa isang malaking bilang ng mga master ng Qingyan Pavilion. Gayunpaman, ang hitsura nito ay nakakuha din ng atensyon ng iba pang mga dakilang santo sa Qingyan Pavilion. May backhand pa, nanliligaw kay kamatayan. Napansin ng isang mahusay na pantas mula sa Qingyan Pavilion si Pot Ian, mabilis siyang pinatay, at direktang nakipag-away kay Pot Ian. Nasira ang langit, at ngayon ay matatawag itong isang hindi magagapi na pag-iral sa ilalim ng Great Sage. Nakalulungkot na si Pot Ian ay nasabit sa oras na ito, hindi nakatakas sa maikling panahon, at si Yezuan, na nasa malayo, ay hindi nang ahas na lumapit, at ang kapaligiran ay medyo nakakahiya. Ang labanan sa panig na ito ay nahulog din sa mga mata ng Palace Master ng Divine Monkey Mansion. Pagkatapos ng lahat, si Pot Ian ay may daan-daang mga nakamamatay na buhok ng unggoy sa kanyang katawan, na sadyang hindi kapanipaniwala. Ito ay talagang isang nakakagulat na stick technique, at ito ay na-practice hanggang sa antas ng 36 na stick. Isa rin ba itong inapo ng God Monkey Palace? Lumiwanag ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion, ngunit sa ngayon, ayusin natin ang labanang ito. Kayong mga tao, mamatay para sa akin. Malakas na sumigaw ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion, at biglang tumaas ang kanyang aura. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng tuloy-tuloy, at sa isang kisap mata, lumaki ito ng higit sa 100 beses. Isang unggoy ang naging bakulaw. Nang makita ito, si Yezuan sa di kalayuan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Oh, bitawan mo ako, ito ba ang Saiyan na nakakita ng pagbabago ng buwan? Matapos ang pagbabagong anyo, ang Palace Master ng God Monkey Mansion ay tumaas sa lakas,
at madali niyang nasugpo ang tatlong Qingyan Pavilion Masters. Gayunpaman, ang Qingyan Pavilion, Changhong Sect at Jishangcheng, bilang karagdagan sa nangungunang tatlo, mayroong higit sa 10 master ng antas ng Great Sage. May bentahe sila in terms of numbers, kahit magaling makipaglaban ang mga tao sa God Monkey Mansion, walang kwenta. Nandito lang si Ye Zuan para suriin ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Kung mananalo ang God Monkey Mansion sa labanang ito, maaaring hindi na niya kailangang gamitin ang kasanayan sa paglalakbay sa oras. Ngunit kung siya ay matalo, kailangan niyang bumalik sa nakaraan at planong iligtas ang Monkey Mansion. Boom! Ang malalakas na ingay ay patuloy na kumalat, ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig ay napakatindi, at ang mga tao ay patuloy na bumagsak. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng lakas, matagal nang gustong kolektahin ni Ye Zuan ang mga bangkay ng mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy, upang tiyak na makaakyat ang langit sa susunod na antas. Matapos ang pagbabago ng Palace Master ng Divine Monkey Mansion, tumaas ang kanyang lakas. Ngunit ang tatlong Panginoon ng sangkatauhan ay hindi mga vegetarian, kaya't nagsagawa pa sila ng pakikidigmang gerilya, dahil alam nilang may takdang panahon para sa pagbabago. Tama ang haka-haka ng tatlong tao. Matagumpay nilang naantala ang oras, at ang pangunahing katawan ng God Monkey Mansion ay nagsimulang lumiit. Sa susunod na eksena, hindi na kailangang sabihin, ang Lord of the Divine Monkey Mansion ay napatay sa labanan, at pagkatapos ay nahati ang Divine Monkey Mansion. Tiyak na ang sitwasyon, parang kailangan ko pang lumabas. Kinusot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at direktang ginamit ang time rewind skill. Aba, sa isang kisap mata, bumalik siya sa panahong kakatanggap pa lang niya ng sound transmission mula sa Great Sage Lai Sun. Pumunta sa Qingyan Pavilion at hayaang masunog ang kanilang likod bahay. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at hiniling kay Sun Lei na dalhin siya sa Qingyan Pavilion. Hanggat may aksidente sa Qingyan Pavilion, ang pangkat ng Qingyan Pavilion na pupunta sa God Monkey Mansion ay tiyak na hindi uupo at manunood, at malaki ang posibilidad na sila ay otres. Hanggat umatras ang tropa, kahit na magsanib puwersa ang paksayo ng Changhong at Jishangcheng, wala silang magagawa tungkol sa God Monkey Mansion. Ang dating lokasyon ni Ye Zuan, ang oras para pumunta sa Qingyan Pavilion at Shenhao Mansion ay halos pareho lang. Kung talagang gusto mong ikumpara, mas mabilis na pumunta sa Qingyan Pavilion. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay dumating si Ye Zuan sa paligid ng Qingyan Pavilion. Sa daan, pumasa siya sa pagsubok at direktang pinatay ang kalaban. Tinalakay ito ng Qingyan Pavilion, paksayo ng Changhong at Jishangcheng at dinala ang maraming eksperto doon, kaya sa pagkakataong ito, isa lang ang magaling na pantas sa Qingyan Pavilion. Bagamat ginamit niya ang kasanayan sa pagbaligtad ng oras, ang pagmamadali nitong mga nakaraang araw ay nagbigay daan din kay Ye Zuan na makalusot sa 9th rank True Emperor, at ang God-Shattering Ape ay bumalik din sa 4th rank Semi-Sacred. Hindi pa huli ang lahat, tara na. Direktang sabi ni Ye Zuan kay Pot Ian. Ang dakilang sage sa Qingyan Pavilion ay kinaladkad ni Pot Ian ng mag-isa, at para sa iba, kumilos si He Jiao. Sa panahong ito, si Ye Zuan ay nakakuha ng maraming kayamanan mula sa langit at lupa, kaya si He Jiao ay nakalusot din sa antas ng isang santo, at siya ay isa pa ring santo sa ikatlong ranggo. Walang problema ang lumaban sa 6 na kaharian. Array, matapos lumitaw ang itim na sungay, umungol siya sa langit at pumatay sa Qingyan Pavilion. May darating na kalaban. Natagpuan ng gwardya ng Qingyan Pavilion sina Pot Ian at He Jiao, at agad na sumigaw. Dahil sina Pot Ian at He Jiao, ang isa ay isang pang-4 na ranggo na semi-sage, at ang isa ay isang ikatlong ranggo na santo, hindi nila nakuha ang atensyon ng dakilang santo sa Qingyan Pavilion. Gayunpaman, matapos bumagsak ang front door ng Qingyan Pavilion, napansin ito ng dakilang sage. Sino yan? Sino ba ang naglakas loob na magwala sa aking Qingyan Pavilion? Ang dakilang santo ng tao ay lumundag sa langit. Sa oras na ito, nakakita lang ng figure attack, ito ay si Po Tian. 36 sticks. Walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang kamay at binasag iyon gamit ang isang stick. Bang! Ang suntok na ito ay hinarang ng Great Sage ng Qingyan Pavilion. Bagamat napakaraming pagkakaiba sa kaharian, ipinadama pa rin ni Pot Ian sa kabilang partido ang pressure.
Ito ba ang trump card ng God Monkey Mansion? Agad na nag-react ang Great Sage ng Qingyan Pavilion. Kabanata 1922 sunog sa likod bahay. Alam ng dakilang sage ng Qingyan Pavilion na dinala ng Pavilion Master ang Master sa God Monkey Mansion, at kapag inatake sila ng mga unggoy, tiyak na may isip nila ang God Monkey Mansion. Dahil lang sa'yo, gusto mo rin akong patayin. Ang dakilang sage ng Qingyan Pavilion ay malamig na bumantong hininga. Pero ang hindi niya alam ay ayaw siyang patayin ni Pot Ian, pero gusto lang siyang gustuhin. Si He Jiao, sa oras na ito, ay pinatay din sa Qingyan Pavilion, at nakikipaglaban sa mga santo na iyon sa ika-9 na ranggo. May limitasyon ang oras ng pakikipaglaban ng langit, at dapat na gumawa ng mabilis na desisyon. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at hiniling kay Pot Ian na kumilos ayon sa plano. Boom! 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 Si Pot Ian, na nakikipaglaban sa Great Sage ng Qingyan Pavilion, ay biglang tumalikod at tinutukan ng nakagugulat na 36 na patpat ang mga santo na iyon sa ika-9 na ranggo. Bang! 36 na stick shadow ang nabasag sa 3 9th rank na santo, agad na ikinamatay ng 2 sa kanila at malubhang nasugatan ang isa. Kahanga-hanga ang depensa ni Pot Ian, hindi niya kailangang ipagtanggol ang pag-atake ng Qingyan Pavilion Great Sage, ngunit hindi mapigilan ng Qingyan Pavilion Great Sage si Pot Ian sa pag-atake sa iba, kaya nagngangalit siya sa galit. Nalulunok ako. Biglang ibinuka ni He Jiao ang kanyang bibig ng malubhang nasugatan ang tanging natitirang santo sa ika-9 na ranggo. Binalot ng puwersa ang malubhang nasugatan na santo 9th rank, at pagkatapos ay sinipsip ito sa katawan ni He Jiao, kasama ang 2 bangkay. Sa susunod na sandali, ang malubhang nasugatan na santo sa ika-9 na ranggo ay nilamon ng itim na sungay, at pagkatapos ay pumasok sa lugar ng pagtatanim. Pagdating sa lugar ng pagtatanim, kahit na sila ay mga santo, ito ay walang silbi. Hindi ito ang punto ay ang Qingyan Pavilion ay mayroon na ngayong isang dakilang santo at 3 santo sa ika-9 na ranggo. Ngayon sa 3 santo na ito sa ika-9 na ranggo, 2 ang patay at 1 ang nawawala. Sino pa ang makakapigil sa Black Horn? Black Horn, lunukan mo lahat para sa akin. Sabi ni Yezuan. Okay, boss. Tugon ni He Jiao at muling ibinuka ang kanyang bibig. Kahit ang ika-9 na ranggo na santo ay nilamon ng itim na sungay, kaya imposibleng makatakas ang iba. Pagkaraan ng ilang beses, ang mga taong ito ay nilamon ng mga itim na sungay, maging ang mga gusaling iyon. Qingyan Pavilion, ang buong hukbo ay nalipol. Hindi, dapat sabihin na halos ang buong hukbo ay nabura, at mayroon pang isang dakilang sage na natitira. Ikaw, nilamon silang lahat. Nanlaki ang mga mata ng Great Sage ng Qingyan Pavilion at sinabi kay He Jiao. Hindi naman, hindi pa sila patay. Umiling si He Jiao at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na huminto, kung hindi, hindi ko magagarantiya ang kanilang buhay. Ikaw, itong dakilang sage ng Qingyan Pavilion, huwag nang manggahas na gawin itong muli. Nang makita niya ito, mabilis siyang dumistansya sa kalaban. Anong gusto mong gawin? Tanong ng dakilang sage ng Qingyan Pavilion. Napakasimple, hayaan mong magpadala ka ng mensahe sa iyong Pavilion Master para pigilan sila sa pag-atake sa Monkey Mansion. Sagot ni He Jiao. Imposible, ang Monkey Mansion ay masyadong mapanlinlang, gaano karaming lupain ang nasamsam mula sa aking Qingyan Pavilion. Ang Qingyan Pavilion Great Sage ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi ni He Jiao, walang kinalaman iyon sa akin. Anyway, naisip ko na. Bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan ito. Pagkatapos ng 3 segundo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ikaw, galit na itinuro ng Great Sage ng Qingyan Pavilion si He Jiao, ngunit hindi na siya nang ahas na tumanggi pa. Sa wakas ay nawasak ang Divine Monkey Mansion, ngunit ang Qingyan Pavilion ay nawasak din. Ang mga napalunok ngayon ng itim na sungay ay mga kamag-anak ng Pavilion Master, pati na rin ang kanyang mga kamag-anak. Paano ko malalaman na buhay pa sila? Tanong ng dakilang sage ng Qingyan Pavilion. Pagkatapos ay ipakita ito sa iyo. Muling ibinuka ni He Jiao ang kanyang bibig, at hindi inaasahang iniluwa ang ilang santo at kalahating santo, na ilan sa mga taong nilamon niya noon. Damn! Galit na nagmura ang dakilang sage ng Qingyan Pavilion. Ngayon, siya ay ganap na pasibo. 3, 2,
Habang nag-iisip siya, biglang nag-countdown si Nar. Nag-alinlangan ang dakilang sage ng Qingyan Pavilion. Kung tapos na ang countdown at hindi niya sinunod ang mga tagubili ng kabilang partido, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Walang ibang paraan, kailangan niyang kunin ang message token at magpadala ng mensahe sa Pavilion Master ng Qingyan Pavilion malapit sa God Monkey Mansion. Ano, ang Qingyan Pavilion ay inatake, maliban sa iyo, lahat ay naging bilanggo ng kabilang partido. Nagulat ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion nang malaman niya ito. Pavilion Master, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ng Great Sage ng Qingyan Pavilion sa mahinang boses. Ibigay ang token ng komunikasyon sa kabilang partido, at kakausapin ko ang kabilang partido. Sabi ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Matapos marinig ito, inihagis ng Great Sage ng Qingyan Pavilion ang communication token sa kanyang kamay kay He Jiao. Sino ka? Anong gusto mo? Tanong ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Hindi mo na kailangan pang magtanong. Isa lang ang hiling ko ngayon, at iyon ay ang makita ka. Kapag nakita kita, natural na pakakawalan ko siya. Sabi ni Blackhorn, meet me. Agad na nag-react ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion, at gusto ng kabilang partido na isuko niya ang pag-atake sa Monkey Mansion. I'm impatient, so I'll give you 3 seconds to think about it. Kung hindi ka mag-withdraw after 3 seconds, you will be at your own risk. Sabi ni He Jiao. Ang mga salitang ito ang sinabi sa kanya ni Ye Zuan na sabihin, buo, bawat salita. Sige, babawi ako. Ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at direktang nag-utos na tanggalin ang Qingyan Pavilion. Pagkatapos ng lahat, walang ibang paraan. Sa buong Qingyan Pavilion, maliban sa lakas tao na dinadala niya ngayon, ang natitirang Great Sage na lang. Sa labas ng Divine Monkey Mansion, nang makita ng City Lord of Extreme City at ng sect leader ng Changhong Sect ang mga aksyon ni Qingyan Pavilion, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Qingyan Pavilion Pavilion Master, ano ang ginagawa mo? Tanong ng Changhong Sect Master. Ito ay isang pagkakamali, may nagsamantala sa akin upang dalhin ang mga tao para patayin sila, at kinokontrol ang lahat ng tao sa aking Qingyan Pavilion, na pinilit akong umatras. Sabi ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Ano, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkatinginan ang City Lord ng Jishangqing at ang Sect Master ng Changhong Faction. Bayan, ay makulimlim. Isantabi muna natin ang bagay na ito, mabuti pang tumawag kayong dalawa at magtanong. Pagkatapos magsalita, direktang umatras ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion kasama ang mga Masters ng Qingyan Pavilion. Nang makita ito, medyo kakaiba ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion. Hindi niya maintindihan kung bakit atras ang Qingyan Pavilion sa sandaling ito. Anong nangyari? Sa sandaling umalis ang Qingyan Pavilion, ang Jishangqing at Changhong Sect ay hindi nang ahas na manatili, at nagmamadaling umatras. Ang krisis sa God Monkey Mansion ay inalis na. Ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay umatras. Sa orihinal, maaari siyang magmadaling bumalik sa Qingyan Pavilion ng mag-isa, ngunit nag-aalala siyang baka habulin at papatayin sila ng Pavilion Master ng God Monkey Mansion, kaya kinailangan niyang i-escort ang mga taong ito pabalik. Kung gayon, tatagal ito ng ilang araw. Tama si Ye Zuan sa puntong ito, kaya gusto niyang makilala ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Makalipas ang ilang araw, ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang isang first-rank semi-sacred. Si Ding, Yanming Weijun, Megatron, at Heaven-breaking Divine Ape ay nakalusot, at sila ay kasalukuyang 5th-rank semi-sacred. Malapit sa Qingyan Pavilion, dalawang system prompt ang tumunog sa isip ni Ye Zuan. Ngayon, lumakas na naman ang lakas ni Pot Ian, at hindi na siya natatakot sa first rank na Great Sage na yon. Gayunpaman, hindi niya hinayaang gawin ito ni Pot Ian ng direkta, dahil pakiramdam niya ay babalik na ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Oo nga, hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok, isang malaking puwersa ang bumalik mula sa langit, ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion at ang mga Masters ng Qingyan Pavilion. Kabanata 1923 Qingyan Pavilion, sirain. Umalis na ako ayon sa sinabi mo, hindi pa rin bumibitaw. Sabi ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion kay He Jiao.
Manong, maaari ko itong palayain, ngunit ilagay natin ang ika-10 nito ngayon. Sabi ni He Jiao na may malaking bibig, at naglabas ng libu-libong tao. Sa isang araw, ilabas ang isang ika-10, pagkatapos ay ilabas lahat sa loob ng 10 araw. Makalipas ang 10 araw, muling babangon ang kaharian ng pagsira ng langit. Natatakot ka pa rin ba sa Qingyan Pavilion Master na ito? Isang ika-10, nagtaas ng kilay ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Hindi niya maintindihan ang iniisip ni He Jiao. Gayunpaman, mas mabuting hayaang lumabas ang ika-10 bahagi ng mga tao kaysa hindi sila pabayaan. Ano ang iniisip ng lalaking ito? Ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion at iba pang Qingyan Pavilion Masters ay nagpakita ng mga nalilitong ekspresyon. Sa unang pagpupulong, inilagay ni Nar ang ika-10 ng mga tao. Kinabukasan, isa pang ika-10. Sa ikatlong araw, 1/10 pa rin. Ang mga bilanggo ng Qingyan Pavilion ay unti-unting pinalaya ni He Jiao, ngunit hanggang sa lahat sila ay pinalaya, ang Qingyan Pavilion ay walang gagawin. Pagkalipas ng ilang araw, nakapasok si Yezuan sa pangalawang ranggo na semi-sagrado, at ang Heaven-breaking Divine Ape ay umabot din sa ika-6 na ranggo na semi-sagrado. Sa oras na ito, pinalaya ni He Jiao ang higit sa kalahati ng mga tao. Dahil si Pot Ian ay nananatili sa planting space, hindi alam ng mga tao sa Qingyan Pavilion ang tungkol dito. Di nagtagal, lumipas pa ang ilang araw. Ngayon ang ika-10 araw na nakilala ni He Jiao ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Ngayon ay ika-10 araw, hindi pa rin nagpapalam sa mga tao. Sinabi ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion kay He Jiao, "Huwag kang mag-alala, sandali lang." Ngumisi si He Jiao. Pagkaraan ng ilang sandali, ding, ang Heaven-breaking Divine Ape ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang isang ika-7 ranggo na semi-sagrado. Sa isip ni Yezuan, isang system prompt ang tumunog. Sa wakas, bumagsak. Okay, let the black corners go. Si Yezuan ay nagpapadala ng boses kay He Jiao mula sa malayo. Malinaw, tumango si He Jiao, at agad na ibinuka ang kanyang bibig para palabasan ang natitirang bahagi ng Qingyan Pavilion. Ngayon, isang bilanggo ang nawala. Mabilis na nagbilang ang mga tao sa Qingyan Pavilion at nalaman nilang walang gaanong tao. Kaya lang, pinatay ng Qingyan Pavilion ang 2 santo sa ika-9 na ranggo noong araw na iyon, at ang paghihiganting ito ay dapat ipaghiganti. Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay hindi napigil ang magtanong. Sa nakalipas na 10 araw, inilabas ni He Jiao ang ika-10 bahagi ng mga tao araw-araw. Bukod sa pagnanakaw sa Qiankun Rings na iyon, walang nasaktan, na ikinagulat ng mga tao sa Qingyan Pavilion. Wala lang, delaying time lang. Sagot ni Nar. Kinaikit ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ang kanyang mga mata at nagpasya na huwag nang magtanong pa. Pinatay mo ang 2 9th rank saint ng Qingyan Pavilion noong araw na iyon. Ngayong nailabas mo na ang lahat, makakatakas ka pa ba? Sabi ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Escape. Bakit gusto mong tumakas? Retorikang tanong ni Nar. Umakyat ka at hulihin mo siya. Direktang nag-order ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, 2 dakilang santo ang sumugod kaagad. Sa nakalipas na 10 araw, si He Jiao ay nananatili sa labas, kaya hindi siya pumasok sa cultivation space upang mag-cultivate, at ang kanyang lakas ay isa pa ring santo sa ika-3 ranggo. Sa kanyang lakas, ang pagharap sa ika-9 na ranggo na santo ay hangganan na. Ngayong may 2 dakilang santo, wala nang pagkakataong manalo. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Ibinuka niya ng husto ang kanyang bibig, at sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang maliit na figure, iyon ay ang Heaven-shattering Divine Ape na nakasuot ng Profound God Battle Armor. Ang katawan ni He Jiao ay kasama ng planting space, kaya ang Heaven-shattering Divine Ape ay maaari ding lumabas sa kanyang bibig. Hindi maganda. Noong araw na iyon, nagbago ang mukha ng dakilang sage ng Qingyan Pavilion, at nang magsasalita na sana siya, naglunsad ng pag-atake si Pot Ian. 36 sticks. Hindi napigilan ni Pot Ian ang kanyang kamay, at sa isang stick, 36 na stick shadow ang pinaghiwalay, at sila ay nabasag sa 2 Qingyan Pavilion Great Sages. Bang! Bang!
Biglang dumating ang eksenang ito na kahit ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay hindi ito inaasahan. Sa isang kisap mata, ang dalawang mahusay na sage ng Qingyan Pavilion ay nahulog ng direkta mula sa langit. Mahigit 10 araw na ang nakalipas, nakipaglaban si Pot Ian gamit ang rank 1 na Great Sage na naiwan sa Qingyan Pavilion sa kaharian ng 4th rank at Semi-Sage. Kahit na siya ay mas mahina kaysa sa mas mababang hangin, siya ay lumaban ng maraming mga round, at ang kalaban ay walang magawa tungkol dito. Pagkaraan ng higit sa 10 araw, nakapasok si Pot Ian sa ikapitong ranggo na semi-sagrado, at ang mapanirang kapangyarihan ng isang suntok ay napaka-normal na patayin ang dakilang sage sa ilang segundo. Alam mo, napabuti ni Pot Ian ang 3 larangan. Paano naman yun? Nagulat ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Sa Qingyan Pavilion, mayroon lamang 5 first-rank Great Sage, at ngayon 2 sa kanila ang namatay ng sabay-sabay, at ang kanilang sigla ay lubhang nasugatan. Hindi ito ang punto ay napatay siya sa mga segundo ng isang semi-sage. Paano ito posible? Pagkatapos ng araw na ito, wala ng Qingyan Pavilion. Isang walang malasakit na boses ang tumunog, at ang lahat ay napalingon. At nalaman na ang nagsasalita ay isang binata na may ranggo na 4.5 santo. WHO. Nang hindi na hinintay na magtanong sila, naglunsad ng panibagong pag-atake si Pot Ian. 36 sticks. Walang sinuman sa mga taong naruroon ang makakagawa ng hakbang na ito, kahit ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay tila nakita ang anino ng Mansion Master ng Divine Monkey Mansion kay Pot Ian. Huwag! Ang nakakawasak sa langit na kabayanihang hitsura ay hindi maihahambing sa Palace Master ng God Monkey Mansion. Boom! Bagamat si Pot Ian ay isa lamang sa ikapitong ranggo na semi-sage, ngunit isang tao ang pumili sa buong Qingyan Pavilion. Pagkatapos ng 3 stick, wala ng master sa level ng Great Sage sa Qingyan Pavilion, at kahit ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay nahulog na. Pagkatapos ng araw na ito, natatakot ako na walang Qingyan Pavilion. Lahat, papasukin mo ako. Biglang bumuka ang malaking bibig ni Heijiao. Sa ilalim ng pang-aapi ng kalangitan, ang mga santo ng Qingyan Pavilion ay walang pusong lumaban, at nilamon muli ng mga itim na sungay sa planting space. Qingyan Pavilion, sirain ito. 15 araw na ang nakalipas, wala akong magawa tungkol sa isang first-rank Great Sage. Pagkalipas ng 15 araw, ang buong Qingyan Pavilion ay nawasak, at ang Immortal Level Devouring System ay talagang nakakatakot. Hindi napigilan ni Ye Zuan na manginig. Sa oras na ito, bigla niyang naalala ang isang nakakatakot na alaala mula noon, iyon ay, ang may-ari ng bloodline ng Imperial Beast at Divine Envoy. Kung mamamatay siya sa mga kamay ng kalaban, ang Immortal Level Devouring System ay mahuhuli ng kalaban. Buti na lang at nagtagumpay siya sa pagpatay sa kalaban, kung hindi ay mapapalaban siya sa bisita. Nalutas na ang usapin, pagkatapos ay sa susunod, pupunta si Ye Zuan sa God Monkey Mansion. Kung sakali, nagpasya siyang magdahan-dahan, upang matiyak na pagkatapos makilala ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion, 100% sigurado siyang matatalo niya. Matapos makapasok si Pot Ian sa ika-8 ranggo na semi-sage, pumunta si Ye Zuan sa paligid ng God Monkey Mansion, at pagkatapos ay ipinatawag si Pot Ian. Ang Lord of the God Monkey Mansion, nasaan ito? Malakas na sigaw ni Ye Zuan. Nang lumitaw si Pot Ian, nagulat ang buong Divine Monkey Mansion. Mahigit sa 100 pangunahing buhok ng unggoy sa buhay, sa buong Divine Monkey Mansion, tanging ang 4 na Great Sages at ang Mansion Master ng Divine Monkey Mansion ang gumawa nito. Sino ito? Hindi nagtagal, nakita ni Ye Zuan ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion na nagmamadaling lumabas. Sinulyapan niya si Pot Ian sa balikat ni Ye Zuan at sinabing, "Ikaw ay... Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit umatras ang Qingyan Pavilion?" Sabi ni Ye Zuan na, may mahinang ngiti. Nagulat ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion at sinabing, "Nagawa mo ba?" Oo, nagsunog ako sa likod nila noong pinangunahan ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ang mga tao na kabkubo ng iyong God Monkey Mansion. Gayunpaman, wala na ngayon ang Qingyan Pavilion. Nagpatuloy si Ye Zuan. Kabanata 1924, Pagiging Hari at Pagtalo sa Kontrabida. Wala na ang Qingyan Pavilion.
Bahagyang nabigla ang Divine Monkey Mansion Master nang marinig niya ito, ngunit ang Divine Monkey Mansion ay talagang nagawang sirain ang Qingyan Pavilion, na wala. Gayunpaman, si Yezuan at ang iilan na ito ay hindi kahit na ang Great Sages. Kaya anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila para sirain ang Qingyan Pavilion? Paano mo nagawa iyon? Hindi naiwasang magtanong ng Divine Monkey Mansion Lord. How to do it? Hindi mo na kailangan pang malaman. Ang dahilan kung bakit kita tinutulungan ay dahil ayaw kong masira ang Monkey Mansion mo, dahil may gusto akong itanong sayo. Sinabi ni Yezuan, pagkatapos na sumulyap kay Pot Ian, sinabi niya, hindi ko alam, Mansion Master, narinig mo na ba ang Divine Monkey Palace sa 12 Divine Beast Palaces? Panipi, 12 Divine Beast Palace, palasyo ng unggoy. Nang marinig ito, nang inag ang katawan ng Monkey Mansion Lord, at direktang sinabi niya, wala akong narinig tungkol dito. Panipi, syempre, narinig na niya ito, ngunit hindi alam ang pinanggalingan ni Yezuan, kaya hindi niya sinabi kay Yezuan. Tiningnan ni Yezuan ang banayad na galaw ng Divine Monkey Mansion Master, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, tila may alam itong Divine Monkey Mansion Master. Monkey Palace, Monkey Mansion, ang mga pangalan ay halos magkapareho, at ang may-ari ng Monkey Mansion na ito ay magugulat din, kaya nahulaan ni Yezuan na alam ng kabilang partido ang 70% ng mga bagay tungkol sa Monkey Palace. Mansion Master, hindi ka mabait, tinulungan kitang malutas ang krisis, may tinanong lang ako sa iyo, pero ayaw mong sabihin sa akin. Napapikit si Yezuan at sinabi, hindi kita hiniling na tumulong, at saka, hindi ko alam kung ano ang 12 Divine Beast Palace at ang Divine Monkey Palace sa bibig mo. Umiling ang Monkey Mansion Lord. Talaga, bahagyang lumukot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at sinabing, Mansion Master, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, kaya kong sirain ang Qingyan Pavilion, at natural na kaya ko ring sirain ang iyong Divine Monkey Mansion, huwag kang magkamali. Panipi, ikaw lang. Biglang nanlamig ang mukha ng Divine Monkey Mansion Lord. Ang Divine Monkey Mansion ang pinakamakapangyarihan sa lugar na ito. Sila lang ang nang-aapi ng iba, saan pa ba ang may lakas ng loob na banta sa kanya? Kahit nasa harap ng tatlong partido ng Qingyan Pavilion, Changhong Sect at Extreme Upper City, ang Divine Monkey Mansion Master ay walang anumang kaduwagan. Higit pa, Yezuan, itong mga juniors na hindi man lang santo. Gayunpaman, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Yezuan ay hindi simple. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ang nagsalita, hindi ang apat na ranggo na pantas ng Heijiao. Ang pinaka-inalagaan ng Lord of the Divine Monkey Mansion ay ang mini monkey na nakasuot ng armor sa balikat ni Yezuan. Ang dakilang sage ng nakakapasong araw, sasalubungin mo sila pag-akyat mo. Biglang nagsalita ang Monkey Mansion Lord. Oo, isang pulang unggoy ang lumabas. Naintindihan din ni Putia na oras na para lumabas siya at mag-walk out. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Natatakot ako na mapatay kita ng isang stick. Sabi ng Great Sun Sage. Squeak. Tapos subukan mo akong batuhin. Pansarang panaklong panipi. Nang makita ang mapanuksong ekspresyon ni Pot Ian, isinakripisyo ng dakilang Sage of the Scorching Sun ang kanyang mahabang pulang patpat at walang awang itinuon si Pot Ian ay patpat. I-click. Ang suntok na ito ay tumpak na bumagsak sa katawan ni Pot Ian, ngunit una itong na-block ng Xuanshan Armor, na naging sanhi lamang ng pag-crack ng Xuanshan Armor. Ang Xuanshan Battle Armor ay binago ni Megatron, at ang Megatron ay isa na ngayong 8th-rank Hafsan tulad ng Breaking Heaven, at isa itong 3rd-level magic weapon, kaya napakahirap ng depensa. Sa suntok na ito mula sa Scorching Sun Sage, maging ang depensa ng Xuanshan Battle Armor ay hindi masisira, lalo pa ang kalangitan. Ano, paano ito posible? Ang suntok ko ay hindi man lang makalusot sa kanyang baluti. Nagulat ang dakilang Sun Sage. Sa apat na Great Sages ng Divine Monkey Mansion, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ang pinakamalakas, pati na rin ang daan-daang Fundamental Life Monkey Hair, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa second-rank Great Sage. Gayunpaman, ito ay, squeak, akin na, pansarang panaklong panipi. Nang mabigla ang dakilang Sage ng nakakapasong araw, ang Breaking Heaven ay gumawa ng isang dumadagandong na galaw. 36 sticks. Bang! Ang patpat na ito ay nahulog sa Great Sage of the Scorching Sun,
at talagang nabasag nito ang kanyang balikat at bumagsak itong buhay. Hindi ito ang punto ay ang suntok ng Skybreaker ay hindi nagamit ang lahat ng lakas nito, at marahil ito ay 30% lamang ng lakas. Kahit 30% lang ng lakas, sapat na para patayin ang Scorching Sun Great Sage na ito sa loob ng ilang segundo, at kung tatamaan siya nito sa dibdib, tiyak na sisabog ang puso ng Scorching Sun Sage. Napakalakas nito. Nagulat ang audience. Nanlaki ang mga mata ng Scorching Sun Great Sage, at ngayon lang siya nakaamoy ng hininga ng kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na napakalapit sa kanya ng kamatayan. Alam niyang matipid si Po Tian, kung hindi ay madudurog agad siya sa sarsa ng karne. Horror, nakakakilabot. Ito ba ay talagang isang 8th-rank half-sant? Golem. Ang tatlo pang Great Sages, pati na ang Divine Monkey Mansion Master, ay sunod-sunod na lumunok ng laway. Ang lakas na ito ay malamang nahigit sa Lord of the Divine Monkey Mansion. Saan nagmula ang maliit na unggoy na ito? Ang Panginoon ng Divine Monkey Mansion ay natigilan sa kanyang puso, at tinansya ang lakas ng kabilang partido. Kung sila ay magkasama, maaaring wala silang lakas upang lumaban. Taas, ibaba mo siya. Sigaw ng Lord of the Divine Monkey Mansion. Sa susunod na sandali, ang iba pang tatlong dakilang pantas ay ipinadala lahat ng magkasama, nakipag-isa sa Divine Monkey Mansion Master, upang patayin ang langit. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Malamig na ngumuso si Yezuan at binigyan si Po Tian ng utos. Ito na ang Break ang Heaven ng 8th rank Sage, at maging ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion ay napatay na, hindi pa banggitin na pagdating niya sa Divine Monkey Mansion, ang kanyang kaharian ay itinaas muli. Ang mga taong ito, sa harap niya, ay talagang walang pinagkaiba sa Qingyan Pavilion Master. 36 sticks. Hindi nagtagal, natapos ang labanan. Kasama ang Lord of the Monkey Mansion, lahat sila ay natalo. Blackhorn, lunukan mo. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na nag-order si Yezuan. Ang Divine Monkey Mansion Master ay malubhang nasugatan at bumagsak sa lupa, at bago pa siya makapag-react, ang mga unggoy na sundalo at mga general ng unggoy ay nagsimulang lumunin ng mga itim na sungay, at pagkatapos ay ipinadala sa planting space. Ito, ngunit maraming kayamanan, napakaraming mga sundalo ng unggoy, mga general ng unggoy, kahit isang natal na buhok ng unggoy. Sino ka ba? Tiningnan ng Lord of the Divine Monkey Mansion ang mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy na pinaghirapan niyang linangin, lahat sila ay nilalamon ng itim na sungay, at hindi maiwasang magtanong. Kung sinagot mo ang tanong ko kanina, hindi ka sana haantong sa ganito, pero huwag kang mag-alala, hindi patay ang mga taong ito, at ligtas sila. Ngumisi si Yezuan. Ang lugar ng pagtatanim ay talagang napakaligtas, ngunit pagkatapos na ipadala ang mga unggoy na sundalo at unggoy na iyon, ang natal na buhok ng unggoy ay direktang pupulutin. Kasabay nito, si Po Tian ay kinuha din ni Yezuan, at pagkatapos ay mabilis na ipinatawag ito. Sa ngayon, umabot na sa 1,000 ang mga natal monkey hair sa katawan ni Po Tian. Kahit na ang ani ni Yezuan ang natal monkey hair sa pagkakataong ito ay higit pa sa 1,000, ngunit ngayon ay hindi pa sapat ang Realm of Break on the Sky, hindi hihigit sa 1,000 ang maaaring pinuhin, hanggat siya ay patuloy na nakakalusot, maaari siyang magpatuloy sa pagpino. Hindi ito ang punto ay ang mga sundalong unggoy at general ng unggoy na ito ang magiging backyard legion ng Break ang Heaven sa hinaharap. Hiniling ni Yezuan sa kanila na ipagpatuloy ang pag-condense ng kanilang natal monkey hair, at pagkatapos ay ibigay ito sa Break ang Heaven. Kung ganoon, pwede mo na rin akong isama, sabi ng Lord of the Monkey Mansion. Okay, ayon sa gusto mo. Sinulyapan ito ni Yezuan at itinuon ang kanyang tingin kay Heijiao, na agad na naunawaan at direktang tinanggap ang Divine Monkey Mansion Master at ang 4 na Great Sage sa planting space. Kabanata 1925, Thousand Spider Mountain. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito ay nasa awa ni Yezuan, at walang kapangyarihan ng Divine Monkey Mansion sa hinaharap. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay na-project sa planting space at nagpakita sa harap ng Divine Monkey Mansion Master. Ngayon, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Sinabi ni Yezuan sa Divine Monkey Mansion Master. Narinig ko ang tungkol sa Monkey Palace na sinabi mo. Tumango ang Lord of the Divine Monkey Mansion, gayunpaman, narinig ko ito mula sa aking ama. Sino ang tatay mo?
Tanong ni Yezuan, ang Monkey Mansion na ito ay itinatag ng aking ama, at ng aking ama, na sinasabing isang sundalo ng unggoy sa Monkey Palace. Sagot ng Monkey Mansion Master, ang tatay mo ay isang sundalong unggoy sa Monkey Palace, kaya bakit siya umalis sa Monkey Palace? Tanong muli ni Yezuan. Ang Divine Monkey Mansion Master ay nagsabi, iyon ay dahil ang 12 Divine Beast Palaces ay nawasak, at ang 12 pinuno ng palasyo ay maaaring napatay sa labanan, nawala, o tinatakan, kaya ang 12 Divine Beast Palaces ay binuwag din. Panipi, nawasak ba ito? Bumulong si Yezuan sa kanyang puso, paano ang iyong ama? Panipi, ang aking ama ay minsang nailigtas ng master ng palasyo ng Divine Monkey Palace, kaya gusto niyang pumunta sa Xianbao Mountain upang iligtas ang master ng palasyo ng Divine Monkey Palace. Ang pangunahing daan ng Monkey Mansion, Bundok Xianbao. Nang marinig ang katagang ito, biglang naisip ni Yezuan ang isang tao. Iyon ay, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay na puwersahang inalis ang naninira sa mundong Ghost Dragon. Binanggit din ng kabilang partido ang Xianbao Mountain. Ito pala ang silang place ng Palace Master ng Divine Monkey Palace. Kung gayon, nasaan itong Immortal Treasure Mountain? Tanong ni Yezuan. Ang Divine Monkey Mansion Lord ay umiling at sinabing, hindi ko alam ang tungkol dito, marahil, malalaman ng misteryosong Heaven-Shattering Great Sage. Panipi, nakakagulat na sage, sino ito? Tanong ni Yezuan. Ang dakilang sage, sinasabing siya ay isang taong may napakataas na katayuan sa palasyo ng Monkey. Pagkatapos ng pagbuwag ng 12 Divine Beast Palace, nagtago siya sa Thousand Spider Mountain bilang isang Hermit Master, at nalaman ng aking ama ang lokasyon ng Immortal Treasure Mountain mula sa kanya. Ang Divine Monkey Mansion Master ay huminto, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ko alam ang lokasyon ng Xianbao Mountain, ngunit alam ko kung nasaan ang Thousand Spider Mountain. Panipi, pagkatapos magsalita, diretso siyang kumuha ng mapa at ibinigay kay Yezuan, itinuro ang lokasyon ng Thousand Spider Mountain. Thousand Spider Mountain, bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, ang lugar na ito ay medyo malayo sa kanya, kahit na patuloy niyang gamitin ang teleportation array, aabutin ito ng higit sa 10 araw. Ito ay wala, bagaman, at least nakahanap siya ng mga pahiwatig. Sa sandaling iyon, direktang umalis si Yezuan at tinungo ang Thousand Spider Mountain. Ang bahaging ito ng kalsada ay napaka-boring, at walang espesyal na nakatagpo, iilan lamang sa mga grupo ng mga tulisan na nag-aakalang madaling aibuli si Yezuan. Ang mga taong ito ay maaaring patay na, o sila ay ipinadala sa planting space ni Yezuan. Makalipas ang halos kalahating buwan, dumating si Yezuan sa paanan nitong Thousand Spider Mountain. Sa panahong ito, ang kaharian ni Yezuan ay nakapasok sa ikapitong ranggo na kalahating santo, at ang nakasisira sa langit na kaharian ay nakalusot din mula sa ikawalong ranggo na kalahating santo tungo sa ikalawang ranggo na santo, at ngayon ang kanyang lakas ay malamang na makaharap sa gitnang antas na dakilang santo. Ang panganib ng Thousand Spider Mountain, nalaman na ni Yezuan ang tungkol dito habang papunta dito, at sinabing kahit na umakyat ang isang middle level at high level na Great Sage, siya ay nasa panganib na mahulog. At ang may-ari ng Thousand Spider Mountain ay tinatawag na Lady Thousand Spider, at siya ay ang asawa ng Earth-Shattering Sage. Usap-usapan na kung may makakahanap ng Thousand Spider Palace, makukuha nila ang Shocking Great Sage's Stick Law Inheritance. Ang pamamaraang ito ng stick ay napakalakas, kaya nakakaakit ito ng maraming tao na umakyat sa bundok. Tiningnan ni Yezuan ang Thousand Spider Mountain na ito, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura sa lahat ng oras, at pagkatapos huminga ng malalim, inakyat niya ito. Hindi ka maaaring lumipad sa Thousand Spider Mountain, dahil maraming high-level na Great Sage level na Flying Thunder Spider sa hangin, at kapag lumipad na sila, aatakihin sila ng mga Flying Thunder Spider na ito. Kaya, ito ay isang kinakailangan upang mag-hike up. Kinuha ni Yezuan ang itim na sungay at pumasok. Si Heijiao ay isa na ngayong 9th Order Sage, at ang kanyang lakas ay nalampasan ang lakas ng Divine Monkey Mansion Master, na malamang ay nasa antas ng isang 5th grade Great Sage. Ang mga umaakyat na ito ay hindi bababa sa mid-level na mga santo, ngunit bihira para sa isang itim na sungay na umahan na may pasanan. Sa Thousand Spider Mountain, mayroong lahat ng parang gagamba na mga banal na hayop,
mayroong 10,000 hayop at ang langit breakang, at ang posibilidad na umakyat sa tuktok ng bundok ay napakataas. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Hindi man ito gumana, malaking bagay siyang gumamit ng time rewind at maghintay ng ilang sandali para makapasok. Boy, isang 9-rank sage lang ang nang-ahas na pumasok, nakakainip talaga. Hindi pa nakakalakad sina Yezuan at Heijiao bago tumunog ang isang di pagkakasundo na boses, at nilinggan nila ang kanilang mga ulo upang tingnan at nalaman na iyon ay ilang mga mahuhusay na pantas na may 4 na ranggo. Nalunok. Nakita ni Yezuan na hindi maganda ang kabilang partido, at direktang sinabi. Sa susunod na sandali, ang itim na sungay ay direktang naging isang lumalamon na itim na dragon, na may malaking bibig, at direktang sinipsip ang ilang 4 na ranggo na dakilang pantas sa lugar ng pagtatanim. Kumagat ng higit sa kayang nguyain ng isa. Para sa ganitong uri ng tao, hindi nakakaiba si Yezuan, at matagal nang nakasanayan ang itim na sungay dito. Sinimulan nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat, ngunit sa daan, maraming Great Sage level na mga banal na hayop ang umaatake sa kanila, at lahat sila ay nilamon ng itim na sungay ng walang pagbubukod. Sa patuloy nilang pag-akyat sa Thousand Spider Mountain, dumami din ang kaharian ng mga banal na hayop na kanilang nakatagpo, at sa loob ng 2 araw, nakarating sila sa gilid ng bundok ng Thousand Spider Mountain, halos kalahati nito ay naakyat na nila. Sa susunod, may posibilidad na makatagpo ka ng matataas na antas na mga banal na hayop, mag-ingat ka. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, habang sila ay patuloy na sumusulong, biglang may isang figure na lumipad sa hangin. May gustong umakyat sa tuktok ng bundok sa pamamagitan ng paglipad, naghahanap talaga ng kamatayan. Zizizi, nakita ng mga lumilipad na Thunder Spider sa himpapawid ang figurang iyon, at agad na naglabas ng hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente para salakayin ang taong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang figure na ito ay medyo mabilis, at talagang naiwasan nito ang pangkat ng mga pag-atake. Nagmamadaling tinitigan ito ni Yezuan at nalaman na ito ay isang batang babae sa kanyang kabataan, at ang kanyang lakas ay umabot sa antas ng isang dakilang sage sa ika-5 baitang. Kaya lang, ang mga lumilipad na Thunder Spider sa hangin ay magkakagrupo, patuloy na umaatake sa babaeng ito. Bagamat mabilis ang dalaga, hindi niya naiwasan ang napakaraming atake, at sa huli ay nataman siya, ngunit sa halip na mamatay, nahulog siya mula sa langit. Ito ay lamang na ang mga lumilipad na Thunder Spider ay hindi handa na palayain siya, at agad na samantalahin ang tagumpay upang ituloy. What a benefit, nilamon siya ni Blackhorn. Agad na sabi ni Yezuan. Nang marinig ito ni Heijiao, diretso siyang bumaling sa kanyang katawan, ibinuka ang kanyang bibig, at isang puwersa ang bumalot sa babae, at pagkatapos ay nilamon ito sa kanyang bibig. Ang Thousand Spider Mountain ay inakyat ng hindi mabilang na mga tao, at bagamat ang mga lumilipad na Thunder Spider na ito ay nakakatakot, hanggat sila ay hindi hihigit sa isang tiyak na distansya mula sa lupa, hindi sila aatake. Matapos lumunin ng Blackhorn ng batang babae sa lugar ng pagtatanim, ang mga lumilipad na Thunder Spider ay nawalan ng layunin at sumuko sa pagtugis. Hoy, saan ito? Sa lugar ng pagtatanim, lumingon ang dalaga at tumingin sa paligid, at hindi maiwasang magtanong. This is my space, niligtas kita. Biglang sumulpot si Yezuan sa harap ng babae, syempre, projection lang iyon. Salamat nga pala, pero pwede mo ba akong palabasan? Tutuloy ako sa tuktok ng bundok. Nagpasalamat ang dalaga. Kabanata 1926 na maliliit na buto. Isa ka lamang sa ika-5 ranggo na dakilang sage. Kung gusto mong umakyat sa tuktok ng bundok, imposibleng makapasok sa Thousand Spider Hall. Dapat kang sumuko. Umiling si Yezuan. Sinong nagsabi niyan, may alam akong shortcut papunta sa tuktok ng bundok. Sabi ng dalaga. Nang marinig ito, medyo nagulat si Yezuan at nagtanong, kung gayon, bakit ngayon mo lang ginamit ang langaw? Iyon ay dahil tamad akong pumunta, gusto kong lumipad ng direkta sa shortcut na iyon, at hindi ko sinasadyang makasalubong ang Flying Thunder Spider. Medyo nahihiyang sabi ng dalaga. Nagdududa si Yezuan sa kanyang sinabi. Kung tutuusin, ang mga ordinaryong tao ay walang lakas ng loob na lumipad sa langit, kahit na ang mga matataas na santo, hindi banggitin ang mga batang babae ay nasa gitna lamang ng mga santo.
Gayunpaman, ang babaeng ito ay inatake ng Flying Thunder Spider nang hindi gaanong nasugatan, na ikinagulat ni Yezuan. "Well, I saved your life just now. Kung dadalhin mo ako sa tuktok ng bundok, ibabalik mo ang aking pabor." Sabi ni Yezuan sa babae. Ang babaeng ito ay isa lamang sage sa ikalimang baitang, kaya walang gaanong interes sa kanya si Yezuan. Sa pag-akyat sa bundok, nakapatay din si Yezuan ng maraming 5th rank great sage, na wala. Sa sandaling ito, siya ang babaeng pinakawalan. "Ang pangalan ko ay Xiao Gu, ikaw naman?" Napalingon ang dalaga at nagtanong. "Yezuan." Direktang sumagot si Yezuan. "Pumunta ka rin ba sa Heaven Shattering Great Sage para malaman ang Heaven Shattering Stick Technique?" Tanong ni Xiao Gu. Sa kanyang opinyon, ang kaharian ni Yezuan ay masyadong mababa, ngunit ang kanyang lakas ay malakas pa rin. Kaya lang, itong Thousand Spider Mountain, kahit na dumating ang isang mataas na ranggo na dakilang sage, kapag siya ay hindi pinalad, siya ay nasa panganib na mahulog. Napaharap sa tanong na ito, hindi napigilan ni Yezuan na tumigil, umiling at sinabing, "Hindi lahat." Maging ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion ay nagsanay ng Heaven Shattering Stick Technique sa antas ng 36 na stick. Dapat ay nalampasan siya ng mapaniril langit na Great Sage na ito. Sa kasong ito, maaari niyang gabayan ang nakakawasak ng langit. "Hindi lahat, may iba ka bang gagawin sa dakilang sage?" Nagtatakang tanong ni Xiao Gu. Hindi pa handang sumagot si Yezuan, at direktang sinabi, "Let's lead the way." Oh, hindi na nagtanong si Xiao Gu, tumalikod na lang siya at umalis. Ang shortcut ay hindi malayo sa unahan, mabilis na kinuha ni Xiao Gu si Yezuan upang hanapin ito, at pagkatapos ay pumasok. Walang mga banal na hayop sa shortcut na ito. Biglang ngumiti si Xiao Gu at sinabi kay Yezuan. Sumimangot si Yezuan at nagtanong, "Paano mo natuklasan ang lugar na ito?" Kung malantad ang shortcut na ito, magagamit ng lahat ang shortcut na ito para maabot ang tuktok ng bundok, at matutunan ang nakakagulat na stick technique mula sa Great Sage. Siyempre may nagsabi sa akin. Tumawa si Xiao Gu at nagpatuloy sa paglid. Nang walang gusot ng banal na hayop, si Yezuan at Xiao Gu ay naglakbay ng napakabilis. Pagkaraan ng isang araw, lumabas sila sa shortcut, at pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa tuktok ng Chenzo Mountain. Sa oras na ito, marami ng tao ang naghihintay sa labas ng Thousand Spider Hall sa harap. Ano ba, bakit hindi pa lumalabas ang dakilang sage? Baka nagsasara na. Sandali lang, baka may mali. Isang grupo ng matataas na ranggo na mga dakilang santo ang bamulong doon, na marami sa kanila ay mga dakilang santo sa ika-9 na ranggo. Ang Great Sage na nakakawasak sa langit ay talagang isang dakilang sage sa ika-9 na ranggo, ngunit ang kanyang lakas ay napakaganda. Ang pinagkakatiwalaan niya ay ang Sky Shattering Stick Technique. Sa makatuwid, kahit na ang ika-9 na ranggo na dakilang sage ay maraming tao na gustong matuto nito. Gayunpaman, nang malapit na sina Yezuan at Xiao Gu, biglang bumukas ang pinto ng Thousand Spider Hall, at lumabas ang isang binata. "Sorry kung pinaghintay ko kayong lahat." Ang binata ay nagsabi ng isang salita ng pagkakasala, at pagkatapos ay nagpaliwanag, "Ako ang apprentice ng dakilang sage, nakakalungkot na ang master ay lumabas kamakailan, kaya mangyaring maghintay ng ilang sandali." "Gaano katagal ito?" May nagtanong. "Ito, hindi ako masyadong malinaw, hindi sinabi sa akin ni master." Umiling ang binata. "Kalimutan mo na, tapos maghihintay tayo dito, sa bagay, wala namang banal na hayop sa bundok. Maghintay, hanggat maaari mong malaman ang nakakagulat na stick technique, ito ay nagkakahalaga ng paghihintay ng maraming taon." Napakabihirang makakuha ng patnubay mula sa mapaniril langit na dakilang sage. Nagpatuloy ang grupo sa pagtalakay. Gayunpaman, nang marinig ito ni Yezuan, hindi niya napigil ang sumimangot. Nakakagulat na Great Sage, wala ba siya? Ano ang gagawin pagkatapos? Nandito siya para tanungin ang Great Sage na nakakawasak ng langit tungkol sa Xianbao Mountain. Ngayong wala na ang nanginginig sa langit na dakilang sage, hintayin na lang ba natin siyang bumalik? Gayunpaman, sinabi ng apprentice ng Great Sage na hindi niya alam kung kailan babalik ang Great Sage. Paano kung ang unit ay taon? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xiao Gu sa tabi ni Yezuan, "Alam ko kung nasaan ang dakilang sage."
Nang marinig ito, bahagyang lumingon si Yezuan sa pagtataka at nagtanong, paano mo nalaman? Nakipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission ngayon lang. Pumunta si The Great Sage sa Whitebone Mountain para hanapin si Lady Whitebone. Sagot ni Xiaogu, Bonebone Mountain, Lady Whitebone. Tumigil si Yezuan at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, bakit niya sinabi sa iyo? It goes without saying na kilala ko siya. Kaya sinabi niya sa akin, hindi lang yun, pati na rin ako very familiar with the Great Sage. Ngumiti si Xiaogu. Oh, nagulat muli si Yezuan. Ang batang babae sa harap niya ay talagang pamilyar sa dakilang sage, na lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, kung totoo ang sinabi ni Xiaogu, alam niyang normal din ang shortcut ni Chen Jushan. Biglang may naisip si Yezuan, at muling nagtanong, Bonebone Mountain, Lady Bonebone, ano ang relasyon mo sa kanya? Well, natahimik sandali si Xiaogu, at sa wakas ay dahan daw ang sinabi, Mrs. Baigu, iyon ang aking ina, at ang dakilang sage ay ang aking ama. Mga magulang, nang marinig ito, hindi naiwasang maalala ni Yezuan ang isang bagay, si Madam Chenzo ay asawa rin ng Great Sage. Naiintindihan ko, tumango si Yezuan. I sneak out to find my father before, but I didn't expect him to go to Beigu Mountain. Kung gusto mo siya hanapin, you can go together. Sabi ni Xiaogu. Okay, pagkatapos ay pumunta tayo sa Beigu Mountain. Tumango si Yezuan, at pagkatapos ay dinala si Xiaogu upang tumawid muli sa shortcut at bumalik sa paanan ng Chenzo Mountain. Pagkatapos, tumungo sila sa Beigu Mountain. Ang Whitebone Mountain ay medyo naiiba sa Chenzo Mountain. Ang mga sagradong hayop ng Chenzo Mountain ay pawang mga gagamba, habang ang Whitebone Mountain ay pawang mga patay na nilalang. Sinasabi na ang Whitebone Lady ng Whitebone Mountain ay isang puting demonyong buto, at ang kanyang katawan ay isang balangkas, na napakabihirang. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na si Yezuan sa Beigu Mountain. Dahil si Xiaogu ay anak ni Mrs. Beigu, ang susunod na daan ay hindi inaasahang magiging napakahirap. Siyempre, habang nasa kalsada, si Pat Ian ay nakapasok sa ikatlong ranggo na antas ng santo. Kahit na gusto niyang umakyat sa bundok ng mag-isa, hindi natatakot si Yezuan. Bonebone Mountain ang teritoryo ko, walang patay na nilalang ang maglalakas loob na hawakan ako, Terna. Pagkatapos magsalita ni Xiaogu, dinala niya si Yezuan para umakyat sa bundok. Gayunpaman, sa oras na ito, boom! Biglang, ang Whitebone Mountain ay nanginig ng husto, at hindi mabilang na mga patay na nilalang ang nagulat. Anong nangyari? Nagulat sina Yezuan at Xiaogu, sabay nilang itinaas ang kanilang mga ulo, at nakita ang dalawang figure na biglang tumangay mula sa tuktok ng bundok. Nag-aaway ang dalawang figure na ito. Kabanata 1927 Labanan. Ama, ina, laking gulat ni Xiaogu nang makita niya ito. Dahil ang dalawang figure na nag-aaway ay si Lady Whitebone at ang Great Sage. Bakit nag-away ang mag-asawa? Sa bagay na ito, hindi nagulat si Yezuan, kanya-kanya lang siya, at tinatayang hindi siya gaanong matatamaan. Gayunpaman, mali siya sa pagkakataong ito. Mag-aaway talaga tong dalawang ta. Matandang unggoy, ikaw at ako ay kasal na ng maraming taon. Ngayon, gusto mo talagang kunin ang buto ng buhay ko. Napakalupit mo, galit na sabi ni Madam Whitebones. Sa natal bone source mo, makakalusot ako sa Holy Spirit Realm, at pagkatapos tutulungan kitang ibalik ang realm. Sabi ng dakilang sage. Bastos, si Mrs. Whitebone ay nagpatuloy sa pagsaway, hindi ko inaasahan na magsasabi ka ng ganoong bagay. Malinaw na alam mo na sa pilitan kong inaalis ang buto na pinagmumula ng buhay, at may 80% na posibilidad na bumagsak ito. Kailangan ng nakakagulat na dakilang sage ang pinagmumula ng buto ng kanyang buhay, upang maputol ang tanikala ng dakilang sage at makalusot sa banal na espiritu. Ngunit kung si Mrs. Whitebone ay puwersahang tanggalin ang pinagmumula ng buto ng kanyang buhay, may 80% na posibilidad na siya ay mahulog. Kung hindi, handang ibigay ni Mrs. Whitebone ang pinagmula ng kanyang buhay buto sa Great Sage. Sa hindi inaasahan, ang Great Sage ay isang lobo na may puting mata. 80% lang ang chance. After so many years,
ilang beses na ba akong nakatakas sa kamatayan, at buhay pa ba ako? Malamig na sumangot ang dakilang sage. Ikaw, halos mabaliw si Madam Whitebones sa pangungusap na ito. Ang nanginginig sa langit na dakilang sage, upang makapagsalita ng ganoong bagay, naramdaman lamang ni Madam Whitebones na nawala na siya sa paningin niya noon, at talagang nahulog siya sa gayong tao. Stop talking nonsense. I will not give you the source of my life. If you want, come and kill me. Galit na sigaw ni Madam Whitebones. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Nanlaki ang mga mata ng dakilang sage, nahayag ang hangarin sa pagpatay. Matapos maramdaman ni Madam Whitebones ang layunin ng pagpatay sa kabilang partido, hindi niya napigil ang kiligin. Gusto talaga siyang patayin ng dakilang sage. Okay, napakagaling mo. Kung hindi ako mamatay sa loob ng ilang araw, gagamitin mo ang mga taong iyon para pinuhin ang shocking stick, at pagkatapos ay papatayin sila para pinuhin ang shocking stick. Malalaman ng lahat ang tungkol sa pagpapaunlad ng sarili. Galit na sigaw ni Mrs. Whitebone. Nang marinig ito ng dakilang pantas, ang kanyang mga mata ay naging mas mamamatay tao, at siya ay sumigaw ng malamig, kung ito ang kaso, kung gayon dapat kang mamatay ngayon. Sa isang iglap nag-away ang dalawa. Ang Great Sage na nakakawasak sa langit ay isang dakilang sage sa ikasyam na ranggo, ngunit si Madam Whitebone ay isa ring dakilang sage sa ikasyam na ranggo. Sa mga tuntunin ng paglilinang, siya ay mas mataas pa sa Heaven-shaken Great Sage, at nasa bingit ng paglusob. Gayunpaman, ang nakakagulat na stick technique na ginamit ng Great Sanctuary ay napakalakas, at ang Whitebone Lady ay natalo. Sa pagtingin sa hindi pa naganap na labanan, natigilan sina Yezuan at Xiaogu. Pare, papatayin mo ba ang iyong ina? Natigilan si Xiaogu sa pwesto, hindi inaasahan ang sitwasyong ito. Totoo rin ito para kay Yezuan. Hindi niya akalain na papatayin ng nanginginig na langit na dakilang sage ang sarili niyang asawa. Gayunpaman, si Ginang Bone ay hindi rin vegetarian. Mabahong unggoy, mamatay man ako ngayon, hindi ko hahayaang makuha mo ang pinagmulan ng buhay ko. Sa mga oras na ito, biglang sumigaw si Madam Whitebone, nagsimulang pumailang lang ang kanyang hininga, at nagsimulang magbago ang hugis ng kanyang katawan. Ang katawan ni Mrs. Whitebone ay isang puting buto. Siya ay orihinal na tao, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan, nag-mutate siya at sa wakas ay naging bone monster. Ang dakilang sage ay napakalakas kaya kailangan niyang gamitin ang ilalim ng press box, o siya ay mamamatay. Si Madam Whitebone, na naging isang higanteng kalansay, ay tumaas sa lakas, at sinimulan niyang desperadong hanapin ang dakilang sage. Napakatindi ng labanang ito. Nandito ang mga patay na nilalang para tumulong. Biglang may napansin si Yezuan. Ang Whitebone Mountain, pagkatapos ng lahat, ay teritoryo ng Lady Whitebone. Ang panganay na kapatid ay binugbog, at natural na gustong tumulong ng nakababatang kapatid. Nakakagulat na siyam na stick. Nagbago ang ekspresyon ng dakilang sage at buong lakas siyang umatake. Gayunpaman, ang mga patay na nilalang na ito ay napakarami upang talunin. Kasama ang katawan ng Lady Whitebone, ang shocking Great Sage ay nagsisimula ng makaramdam ng kaunting kawalan. Matanda, subukan ang trick na ito. Biglang sumigaw si Madam Whitebones, at ang dakilang sage, na napapaligiran ng mga patay na nilalang, ay tumangala at nakita ang isang malaking kamao ng buto na bumagsak. Bang! Ang suntok na ito ay napakabilis, at sa isang suntok, ang nanginginig sa langit na Great Sage ay nagsuka ng dugo at nahulog mula sa hangin. Maaaring hinabol siya ni Madam Whitebones habang siya ay nanalo, ngunit naalala niya ang kanyang dating mahal at hindi siya pinatay. Sa hinaharap, umalis tayo sa daan. Galit na sigaw ni Madam Whitebone. Ang dakilang sage na nakakawasak sa langit na nabagsak sa lupa ay nanlaki ang kanyang mga mata. Matapos umubo ng isang subo ng dugong asensya, mabilis siyang bumangon sa lupa at sinabing may pagkamangha, "Mabangong biyanan, ginamit mo ba ang pinagmumula ng buto ng iyong buhay?" Ang lakas ng buto ng kamao kanina ay medyo lampas sa imahinasyon. Kung hindi dahil sa dakilang sage na may whole card, matagal na siyang namatay. Sa makatuwid, naramdaman ng nakakagulat na dakilang sage na pinagsama ni Madam Whitebone ang pinagmumula ng buto ng kanyang buhay sa paglipat na iyon. Sa madaling salita, ang pinagmula ng buto ng buhay ay wala na.
Roll. Hindi sinagot ni Mrs. Bone ang tanong na ito, nagmura lang siya ng galit. Kung ang pinagmumula ng buto ng buhay ay sapilitang hinuberan, siya ay nasa panganib na mahulog, ngunit kung ito ay natupok, walang ganoong posibilidad. Mabahong biyanan, walang awa ka. Ang nakakabigla na dakilang sage ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Malubhang nasugatan siya ng suntok na iyon, at hindi mauubos ang kanyang lakas. Kung patuloy siyang lalaban, siguradong bugbugin siya hanggang mamatay ni Lady Whitebone. Sa labanang ito, masasabing nawalan siya ng asawa at nawalan ng mga sundalo. Hindi lamang niya nakuha ang pinagmulan ng kanyang buhay, ngunit nagdusa din siya ng malubhang pinsala. Sa pagtingin sa likuran ng nakakatakot na dakilang sage na tumatakas, si Xiao Guo ay agad na lumusot sa langit at nag-aalalang nagtanong, "Ina, kumusta ka na?" "Ayos lang ako." Nagbagong anyo muli si Madam Whitebone at umiling. Si Xiao Guo ay tila isang batang babae, ngunit hindi siya masyadong bata. Nalaman niya ang dahilan sa pag-uusap ni Mrs. Whitebone at ng Great Sage. "Inay, bakit ganito ang tatay ko?" Wala siyang pakialam sa kaligtasan ng buhay ng kanyang ina. Dapat niyang makuha ang pinagmulan ng kanyang buhay. Kumunat ang noo ni Xiao Guo. Siya ay natigil sa kaharian ng dakilang sage sa loob ng maraming taon at nawalan ng malay. "Ngayon ko lang siya nasugatan ng husto. Natatakot ako na sinira ko ang kanyang landas patungo sa banal na espiritu." Umiling si Madam Whitebone. "Kung gayon inay, ang pinagmulan ng buto ng iyong buhay." Kumunat ang noo ni Xiao Guo, ngunit ngayon lang niya narinig ang nakakagulat na dakilang sage na nagsabi na ginamit ni Mrs. Whitebone ang kanyang life bone source. Umiling si Mrs. Whitebone at sinabing, "Sa paglipat na iyon, hindi ko pinagsama ang buto na pinagmumula ng buhay, ngunit ginawa ito sa halaga ng pagbabalik." "Xiao Guo, pagkatapos ay ipapasa ko sa iyo ang pinagmula ng buto ng buhay, at pagkatapos ay makakahanap ka ng isang lugar upang itago ito." Bar. Original bone source. Hindi yan. Matapos itong marinig ni Xiao Guo, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig ng husto. "Huwag kang mag-alala, nanganganib akong mahulog sa pamamagitan ng puwersahang pagtanggal ng buto ng buhay ko, ngunit hindi ko ito ipapasa sa iyo." Ngayon ay iniisip niya na ang pinagmumula ng buto ng aking buhay ay ginamit ko at hindi na babalik pa. Sinabi ni Ginang Whitebone, "Ang pinagmula ng buto ng buhay ay orihinal na inilaan upang maipasa sa iyo. Ikaw ay isang pambihirang libong buto na pangangatawan. Sa pinagmula ng buto ng buhay, hindi problema para sa iyo na makapasok sa banal na espiritu." Kabanata 1928, bumalik sa Thousand Spider Mountain. Kailangang magsabi pa ni Xiao Guo, ngunit siya ay puwersahang ikinulong ni Mrs. Whitebone. Pagkatapos, si Mrs. Whitebone ay may pinagmumula ng liwanag sa kanyang katawan, na kumalat mula sa kanyang kamay patungo kay Xiao Guo. Sa susunod na sandali, nagsimulang tumaas ang aura ni Xiao Guo, ang ika-6 na ranggo na dakilang sage, ang ika-7 ranggo na dakilang sage. Sa huli, nanatili siya sa kaharian ng 8th rank Great Sage. Ang eksenang ito, kahit si Mrs. Bone ay hindi naisip. "Hindi ko akalain na ang iyong 1000 bone physique ay magiging napaka-defiant, at umunlad ka lang sa ganitong level sa pamamagitan ng pagpino ng iyong life bone source. Sa tansya ko, malamang ay hindi hihina ang iyong lakas kaysa sa iyong ama ngayon." Maluwag na sabi ni Mrs. Bone. Kung alam niya ito ng mas maaga, matagal na niyang naipasa ang pinagmula ng kanyang buhay kay Xiao Guo, at hindi na sana siya maghihintay hanggang ngayon. Naramdaman ito ni Xiao Guo at nalaman niyang maraming beses siyang mas malakas kaysa kay Jicheng, ngunit hindi ito kaakit-akit sa kanya. "Inay, ikaw naman?" tanong ni Xiao Guo. "Ako, tumira tayo sa liblib sa Beigu Mountain." Sabi ni Madam Beigo, "I guess the reason why your father became like this is that he has listened to that woman. So isa lang ang wish ko, if there is a chance in the future, I will take that woman. Catch me." Ibig sabihin ng nanay, Madam Chenzu. Sabi ni Xiao Guo, "Yes, it's her. With your current state, it's enough to take care of her. It's better to bring her to me, and I can torture her." Tumango si Madam Whitebones. Kung si Xiao Guo noon, tiyak na hindi siya papayag, ngunit nakita niya sa sarili niyang mga mata na nakilala ng kanyang ama ang kanyang ina, at puno siya ng puot.
Okay, pupuntahan ko siya ngayon at parurusahan ang kanyang ina. Sabi ni Xiao Gu, huwag kang mag-alala, kakausapin ko ito pagkatapos mong pinuhin ang pinagmulan ng aking natal na buto. Bagamat ang iyong ama ay malubhang na sugatan, siya ay nasa Thousand Spider Mountain kung tutuusin. Natatakot ako na hindi mo ito magagawa dahil sa iyong kawalan ng karanasan sa pakikipaglaban. Dapat ay humanap ka muna ng isang lugar upang ilagay ang pinagmumulan ng buto ng iyong buhay ay ganap na pino, at dapat mong maabot ang ikasyam at tunay na ranggo na ito sa ikasyam at dakila, maging karapat-dapat na pumunta sa Thousand Spider Mountain. Sabi ni Madam Whitebone. Okay, pagkatapos ay hahanap ako ng lugar para mag-retreat at mag-practice. Tumango si Xiao Gu at sumang-ayon. Humayo ka, huwag kang mag-alala sa akin, bagamat wala na ang pinagmumulan ng buhay, at ang kaharian ay nahulog na sa ikawalong ranggong dakilang sage, ngunit sa susunod ay hindi ko na siya hahayaang umakyat muli sa bundok. Sabi ni Madam Whitebone. Ina, ibabalik kita sa bundok, sabi ni Xiao Gu. Pagkatapos, pinababalik ni Xiao Gu si Lady Whitebone sa bundok, at pagkatapos ay bumalik muli. Ikaw, gusto mo bang pumunta sa Chenzo Mountain? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan nang makita niyang bumababa si Xiao Gu. Si tatay siguro ay naudyukan ni Madam Chenzo na tanungin si nanay kung ano ang pinagmulan ng kanyang buto ng buhay. Kailangan kong bayaran ang babaeng iyon. Sabi ni Xiao Gu, just in time, may tinanong din ako sa tatay mo, sabay na tayo. Nakangiting sabi ni Yezuan. Ito ay mabuti. Tumango si Bone. Sa kanyang alaala, si Madam Chenzo ay isa ring ikawalong ranggo na Great Sage. At ngayong nakuha na niya ang pinagmumulan ng buto ng kanyang buhay, nakalusot na rin siya sa ikawalong ranggong Great Sage. Bagamat hindi pa niya ito natatalo, pakiramdam niya ay dapat na mas mataas ang kanyang lakas kaysa kay Mrs. Chenzo. Sa ngayon, pumunta si Yezuan sa Chenzo Mountain kasama si Xiao Gu. Ding, ang host ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang isang 9th rank semi-sacred. Si Ding, Yanming Weijun, Megatron, at Heaven-breaking Divine Ape ay nakalusot, at sila ay kasalukuyang pang-apat na ranggo na mga santo. Sa pagbabalik sa Chenzo Mountain, muling bumuti ang kaharian ni Yezuan at Pat Ian. Ngayon, kung haharapin ni Pat Ian ang dakilang sage, may tiwala din si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Shockang Great Sage ay malubhang nasugatan, at nasa kanya pa rin ang trump card ng mapa ng mga hayop. Hindi nagtagal, bumalik sina Yezuan at Xiao Gu sa Chenzo Mountain. Ayon sa Death Pursuit Order, ang dakilang sage ay nasa gitna ng Chenjushan. Tila siya ay umaatres upang gamutin ang kanyang mga sugat. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kahit na malubhang nasugatan ng Great Sage, hindi siya namatay, kaya nagpa siya si Yezuan na tulungan si Xiao Gu na mahuli ang Thousand Spider Lady. Pagkarating sa Chenzo Mountain, sumakay ng shortcut sina Yezuan at Xiao Gu at pumunta sa tuktok ng bundok. Sa oras na ito, naghihintay pa rin ang mga taong iyon sa labas ng Thousand Spider Hall, hindi alam na bumalik na ang Great Sage. Kung gayon si Madam Chenzo ay dapat nasa palasyo ng Chenzo, ngunit ito ang kanyang teritoryo. Kung magsisimula siya ngayon, natatakot ako na ito ay makaakit ng pagkubkob. Tumingin si Xiao Gu sa Thousand Spider Hall at sinabi sa mahinang boses. Nang marinig ito, nagkaroon din ng bagong pagsusuri si Yezuan kay Xiao Gu. Kahit na ang huli ay galit sa oras na ito, siya ay nanatiling makatuwiran. Sa katunayan, kung gagawin niya ito sa oras na ito, makokontrol ni Madam Thousand Spider ang pagkubkob sa mga banal na hayop na iyon. Hindi lang iyon, ang grupo ng mga eksperto sa labas ng Chenzo Hall ay maaaring makatulong din kay Madam Chenzo. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanong pabalik ni Yezuan. Bago sinabi sa akin ng nanay ko na ginamit ng tatay ko ang mga taong ito para palamigan ang nakakagulat na buto ng patpat, at pagkatapos ay palihim niyang pinatay ang mga taong ito, inilabas ang nakakagulat na buto ng stick, at pinahusay ang kapangyarihan ng nakakagulat na paraan ng stick. Huminto si Xiao Gu at sinabing, kaya, gusto kong pakilyusan ang mga taong ito para tulungan tayong harapin ang Madam Thousand Spiders ng magkasama. Oo, magandang ideya iyon. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan, naisip niya noon, kaya inihanda na niya ang ebidensya.
Ang ebidensya sa kanyang bibig ay ang lumulutang na shadow spore na inalis ni Megatron sa kanyang memorya sa pagbabalik sa Chenzo Mountain. Ang floating shadow spore na ito ay nagre-record ng pag-uusap sa pagitan ng Lady Whitebone at ng Great Sage. Hanggat ginawa ang exposure na ito, ang maluwalhating imahe ng Shokang Great Sage ay babagsak kaagad. Para makalusot, patayin ang manok at kunin ang itlog. Upang mapahusay ang kapangyarihan ng Shokang Stick Technique, gamitin ang kapangyarihan ng iba para i-condense ang Shokang Sticks. Ang dalawang puntong ito ay sapat na upang ipahayag ang hatol na kamatayan ng nakagigimbal na dakilang pantas. Sa sandaling ito, inilabas lang ni Yezuan ang floating shadow spore, at pagkatapos ay direktang pinalaki at pinalabas ito. Old monkey, you and I have married for many years. Today, actually you want to take my life's bone source. Ang lupit mo talaga, sa natal bone source mo, makakalusot ako sa Holy Spirit Realm, at pagkatapos tutulungan kitang ibalik ang realm. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo ang ganoong bagay. Malinaw na alam mo na sa pilitan kong kinuha ang buto ng buhay, at may 80% na posibilidad na bumagsak ito. 80% lang ang chance. After so many years, ilang beses na ba akong nakatakas sa kamatayan, at buhay pa ba ako? Stop talking nonsense. I will not give you the source of my life. If you want, come and kill me. Sa tingin mo hindi ako maglakas loob. Okay, napakagaling mo. Kung hindi ako mamamatay sa loob ng ilang araw, gagamitin mo ang mga taong iyon para i-condense ang Shokang Stick Seed, at pagkatapos ay patayin sila para pinuhin ang Heaven Shokang Stick Seed para sa pagpapabuti ng sarili. Malalaman ng lahat. Kung ganoon ang kaso, dapat kang mamatay ngayon. Ang pag-uusap sa kalangitan ng Daegu Mountain noong araw na iyon ay nahulog sa pandinig ng grupong ito ng mga tao ng walang salita. Ang mga taong ito na dumating upang makita ang nakakagulat na dakilang sage ay natigilan nang makita nila ang lumulutang na imaheng ito. Ano, galit na galit ang dakilang sage na pinatay pa niya ang sarili niyang asawa. Diyos ko, ginamit niya talaga kami para pagbutihin ang nakakagulat niyang stick. Bastards, lahat tayo niloko nila. Itong tae, sabay tayo at gibain itong Thousand Spider Palace. Kabanata 1929, ang usapin ay nabunyag. Biglang, ang grupong ito ng mataas na antas ng mga dakilang santo ay bumangon na galit, at ilang tao ang direktang naglunsad ng pag-atake sa Thousand Spider Palace. Boom! Ang Thousand Spider Hall ay inatake, at nagkaroon ng malakas na dagandong, biglang bumukas ang pinto ng Thousand Spider Hall, at pagkatapos ay lumabas ang isang babae. Sino ang nang-ahas na maging mapangahas sa Thousand Spider Mountain? Ang babaeng ito ay hindi Mrs. Thousand Spiders, kundi Mrs. Thousand Spiders, Apprentice. Nakalulungkot na siya ay nasa kaharian lamang ng ikapitong ranggo na dakilang pantas, at siya ay nagpakita lamang, at siya ay napapaligiran ng dalawang mahuhusay na sage sa ikawalong baitang at nabihag ng buhay. Lady Thousand Spiders, umalis ka na dito. Nakakabingi ang tunog at umalangaw sa kalangitan. Sa susunod na sandali, maraming mga master ang bumubuhos mula sa Thousand Spider Palace, at sila ang mga subordinate ng Lady Thousand Spiders. Anong ginagawa mo? Nag-walk out din noong araw na iyon ang apprentice ng Earth-Shattering Great Sage, at nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na naglalabas ng kanilang mga crossbows, hindi niya maiwasang magtanong. Ano ang gagawin? Tingnan mo ang iyong sarili. Sabay tingin dito ng binata, at biglang lumungkot ang mukha, maging siya ay hindi alam ang bagay na ito. Naisip din niya na ang pantas na nakakabasag ng lupa ay isang taong may marangal na katangian, at hindi siya nag-atubiling turuan ang mga estranghero ng paraan ng pagwawasak ng langit. Ngayon ay tila ito ay naging isang lihim na motibo, upang mapabuti ang kanyang paraan ng pagbagsak ng lupa. Sa kasong ito, ang kanyang apprentice ay tila nasa panganib din. Bago siya makapag-react, nahuli din siya ng isang 8 ranggo na dakilang sage sa malapit. Pumatay sa Thousand Spiders Palace, at hulihin ang Thousand Spider Lady. Sa isang iglap, ang grupo ng mga master na ito ay sumugod sa Thousand Spider Hall at nagsimula ng isang malaking labanan. Sa oras na ito, si Yezuan, na nagbunsod ng labanang ito, ay nanunood mula sa malayo kasama si Xiaogu. Ang mga taong ito ay ginamit nila bilang kumpi ng kanyan. Yezuan,
hahayaan ko muna ang mga taong ito na makipaglaban sa Lady Thousand Spiders, at pagkatapos ay pangunahan ang Shockang Great Sage. Para kay Mrs. Thousand Spider, si Yezuan ay walang kahit kaunting interes. Gayunpaman, ang Shockang Great Sage ay ama rin ni Xiaogu, kaya kailangan pa ring maging maawain si Yezuan pagdating ng panahon, para hindi siya mapatay. Little Bone, huwag kang magpapaliko sa katawan mo kapag lumaban ka mamaya, paalala ni Yezuan. Bakit? Naguguluhan na tanong ni Bone. Manood ka. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tinawag niya si Megatron. Ang mapa ng lahat ng mga hayop, pagsupil. Sa susunod na sandali, ang lakas ng mga Demon Cultivator na iyon ay direktang bumaba ng 70. Bagamat sinasabing may mga Demon Cultivator sa panig ng Crusader, halos lahat sila ay nasa Thousand Spider Palace, at mayroon ding mga banal na hayop, kaya sa sandaling masugpo ang 10,000 Beasts diagram, ang panig ng Crusader ay agad na nagiging advantage. Thousand Spider Palace, mabibigat na casualty. Mapangahas. Sa oras na ito, biglang kumalat ang isang nakakatakot na aura, at lumitaw ang isang babaeng nakaitim, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, nahulog ang isang malaking puting sapot ng gagamba, na direktang nakakulong sa mga Crusader na ito. Mrs. Thousand Spider, sa wakas ay nagpakita na. Mrs. Thousand Spiders, kasabwat mo ang Heaven-Shattering Great Sage, at ngayon ay aalisin ko ang pinsala para sa mga tao. Sigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, may hawak na malaking kutsilyo at pinatay si Mrs. Thousand Spiders. Ang taong ito ay ang nag-iisang 9-rank Great Sage, isang kaharian na mas mataas kaysa sa Lady Thousand Spiders. Hindi pa rin maintindihan ni Mrs. Thousand Spiders ang sitwasyon, at hindi niya maintindihan kung bakit ang mga tao sa labas ay biglang nataranta at pinatay sa Thousand Spider Palace, ngunit ang mga tao sa harap niya ay napatay na, at kailangan niyang gawin ito. Bang! Nakipagpalitan siya ng hakbang sa kabilang partido, at ang magkabilang panig ay nabigla pabalik ng isa. Ang 9-rank Great Sage. Nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang, hindi niya akalain na si Mrs. Thousand Spiders ay makakalusot sa 9-rank Great Sage, at ngayon siya ay nasa problema. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Lady Thousand Spider, at nagpakawala siya ng isang matalim na sigaw, at sa sumunod na sandali ay nagsimulang manginig ang Thousand Spider Mountain. Siya ang Panginoon ng Thousand Spider Mountain, at ang mga banal na hayop na iyon ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Mag-ingat ka, pinapatawag niya ang mga banal na hayop na iyon. Paalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Thousand Spider Mountain, ito ay lubhang nakakatakot, kung ang lahat ng mga banal na hayop ay papatayin, ito ay tinatayang kakaunti sa kanila ang makakatakas. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring lumilipad na Thunder Spider sa kalangitan. Hindi, ang mga lumilipad na Thunder Spider ang unang pumasok sa Thousand Spider Palace. Bilasan mo, hulihin mo ang Lady Thousand Spider, kung hindi lahat ay mamamatay. Lahat, sumugod kay Mrs. Thousand Spider, sa oras na ito, sa isang sulok ng Thousand Spider Temple. Itong babaeng ito, hindi mo hahayaang mamatay ng ganito. Malamig na ngumuso si Xiaogu, handang kumilos. Huwag kang mag-alala, nakalusot na siya sa 9-rank Great Sage ngayon, at napakaraming banal na hayop na tutulong, ngunit hindi siya ganoon kadaling mamatay. Bukod dito, gusto rin siya ng lahat na hulihin, huwag magmadaling kumilos. Paalala ni Yezuan. So anong gagawin natin? Manood ka na lang. Mga maliliit na track ng buto. Patayin muna ang lahat ng mga banal na hayop na ito, kung hindi, kapag ang mga taong ito ay patay na, mahirap gawin. Sabi ni Yezuan, mabuti, walang pagtutol si Xiaogu at direktang bumaril. Mayroong isang mapa ng 10,000 hayop, at ang mga banal na hayop na ito ay hindi ang kaaway ng isang galaw ni Xiaogu. Noong una, gusto ni Yezuan na hayaan ang Breakang Heaven na kumilos, ngunit ang Megatron ay naging 10,000 beasts upang sugpuin ang Holy Beast, kaya hindi na siya maaaring maging Xuanshan Battle Armor. Sa kasong ito, natatakot ako na kahit si Mrs. Thousand Spider ay hindi matalo ang Broken Heaven, kaya hindi ito pinayagan ni Yezuan na lumabas ng napakaaga, dahil sa takot na kapag naubos ang lakas, kailangan niyang bumalik sa planting space para matulog.
Hindi makakasali si Yezuan sa isang labanan sa antas na ito, maging ang Black Horn, kaya tiningnan lang ito ni Yezuan. Kung walang mapa ng 10,000 hayop, ang panig ng Crusader ay tiyak na makubkob hanggang sa kamatayan, ngunit sa mapa ng 10,000 hayop, ang mga banal na hayop na iyon ay hindi natakot, at sila ay direktang pinatay. Sa ganitong paraan, ito ay ang pagkubkob ng Lady Thousand Spiders. Mabahong unggoy, baliw ang mga taong lumapit sa iyo para malaman ang paraan ng pagdurog ng lupa, bakit hindi ka lumabas para sa akin kaagad? Naramdaman ni Madam Thousand Spiders na hindi na niya ito mahawakan, at nagmamadaling sinabi. Anong nangyayari? Narinig ito ng nakakawasak na dakilang sage, na nagtatago sa gitna ng Thousand Spider Mountain upang umatras at magpagaling, at nagmamadaling nagtanong. Paano ko malalaman? Tumaas ang kilay ni Lady Thousand Spiders, sabi nila ginamit mo sila para pagbutihin ang Heaven Shattering Stick Technique, kaya patayin mo sila. Panipi, dam, sinabi talaga ng matandang bruhang yun. Galit na sambat ng nakakawasak sa lupa na Great Sage. Tara, hindi ko na kaya. Sigaw ng Lady Thousand Spider, at sa sumunod na sandali, siya ay napalitan ng sarili niyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang pangunahing katawan, ito ay direktang naapektuhan ng mapa ng 10,000 hayop, at ito ay pinigilan ng 70% ng lakas nito. Sa isang kisap mata, siya ay malubhang nasugatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ng 3 may 8 ranggo na dakilang pantas. Kung hindi siya naging kapaki-pakinabang, namatay na ako. Lady Thousand Spiders, nasaan ang Heaven Shattering Great Sage? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa antas ng 9-rank Great Sage ay hindi maiwasang magtanong. Huwag kang mag-alala, malapit na siyang lalabas, at pagdating ng panahon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Malamig na umungol ang Lady Thousand Spider. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang nakakagulat na dakilang sage at ang Whitebone Lady ay lumaban ng isang malaking labanan noon, at siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Kahit na malakas ang Heaven Shattering Great Sage, hindi niya mapipigilan ang napakaraming masters. Napagpasyahan na ang sitwasyon. Ang lahat ay naghintay ng ilang sandali, ngunit hindi nila nakita ang makabasag lupa na pantas sa mahabang panahon, at hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting kakaiba. Huwag maghintay, ang dakilang sage ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa Whitebone Lady, at ngayon ay dapat na siyang umatras sa isang lugar sa Thousand Spider Mountain upang magpagaling. Biglang may nagsalita. Alam ng lahat ang tungkol dito, dahil nakita ng lahat ang glyphite. Crystal, Kabanata 1930, ang dakilang sage na nakakawasak sa langit na tumakas. Ano, grabe ang sugat niya. Nang marinig ito ng Lady Thousand Spiders, nagbago ng husto ang kanyang mukha. Sa ganitong paraan, posibleng hindi nalalabas ang mapangwasak sa lupa para iligtas siya. Mabahong unggoy, lumabas ka dali. Sa sandaling iyon, agad na nag-transmit ang Lady Thousand Spider, ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon. Sa wakas ay lumubog ang kanyang mukha sa ilalim. Ang walang konsensya, galit na sambat ni Madam Thousand Spiders at sinabing, ibaba na kita. Panipi. Nang marinig ito ng lahat, naunawaan nila na si Mrs. Thousand Spider ay naibenta rin ng shock ang Great Sage. Pagkatapos, dinala ng Lady Thousand Spider ang lahat sa isang nakatagong lugar sa Thousand Spider Temple, at pagkatapos ay binuksan ang isang lihim na pinto sa gitna ng Thousand Spider Mountain. Gayunpaman, direktang umalis sina Xiao Guo at Yezuan. Dahil naramdaman ni Yezuan na lumalayo sa Thousand Spider Mountain ang Heaven Shattering Great Sage, pagkatapos ng lahat, ang huli ay may death pursuit order sa kanyang katawan. Dati, gusto ni Lady Whitebone na arestuhin ni Xiao Guo ang Lady Thousand Spider, ngunit nagpasya si Xiao Guo na mas mabuting hulihin ang kanyang ama at aminin. Sa makatuwid, sa oras na ito, sinundan ni Xiao Guo si Yezuan, umalis sa Thousand Spider Mountain, at pagkatapos ay humabol patungo sa Heaven Shattering Great Sage. Ang nakakabasag ng lupa na Great Sage, na malubhang nasugatan, ay talagang hindi mabilis. Si Yezuan ay naglagay ng ascending immortal steps para kay Xiao Guo, at mabilis na naabutan. Ama, matapos makita ang nakakawasak na sage, hindi napigilan ni Xiao Guo na sumigaw.
Naramdaman ng nakakabasag ng lupa na Great Sage ang hininga ng 8th-rank Great Sage, at orihinal na gustong patayin ito, ngunit nakikita na ito ay ang maliliit na buto, at ang kanyang mga yapak ay natigilan. Bakit ka nandito? Gulat na tanong ng nakakawasak ng langit na dakilang sage. Siyempre, ang mas ikinagulat niya ay si Xiaogu ay nakalusot sa 8th-rank Great Sage, paano ito magiging posible? Pare, bumalik ka sa Whitebone Mountain kasama ko. Mga maliliit na track ng buto. Nakikita ko. Agad na naunawaan ng mapanirelangit na Great Sage, nahulaan niya na hindi pa inubos ni Lady Whitebone ang pinanggagalingan ng Natal Bone, at kalaunan ay ibinigay ito kay Xiaogu, at pagkatapos ay si Xiaogu ay nakapasok sa 8th-rank Great Sage. Iniisip niya na kung ang pinanggagalingan ng Natal Bone ay natanggal sa maliit na buto ng katawan, maaaring gumaling ang kanyang sugat, at baka makalusot siya. Tutal, ang kanyang pinsala ay sanhi ng Whitebone Lady. Little Bone, samahan na natin ang aking ama. Nakakagulat na dakilang sage. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xiaogu, at sinabing, pare, nalilito ka sa Thousand Spider Lady na iyon, mukhang hindi ka na madaling makakasama sa akin. Panipi, anong gusto mong gawin? Natigilan ang nakakawasak sa lupa na Great Sage. Sa susunod na sandali, si Xiaogu ay nag-condensed ng Bone Sword. Nang makita ito, ang nakakabasag ng lupa na Great Sage ay nagulat at sinabing, mabahong babae, may lakas ng loob kang gawin sa akin. Pare, nasaktan, hindi umimik si Xiaogu, at direktang pinatay ang nakakawasak na Sage. Sa tingin mo ba kung makalusot ka sa 8th-rank Great Sage, makakalaban mo ako? Malamig na bamantong hininga ang nakakabasag lupa na Great Sage. Ngunit sa susunod na sandali, nagbago ang kanyang mukha, at pakiramdam niya ay bumagsak muli ang kanyang lakas. Ang mapa ng lahat ng mga hayop, pagsupil. Sa una, ang mapanirang lupa na Great Sage ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay nabawasan ng husto, at ngayon siya ay pinigilan ng beast map, tulad ng isang elepante na lumiit sa isang tuta. Kung dati, medyo sigurado pa rin siya, ngunit pagkatapos makita ang lakas ni Xiaogu, wala siyang punto. Sa isang kisap mata, ang nakakabasag ng lupa na Great Sage ay parang bola, na tinamaan ng maliliit na buto. Orihinal na malubhang nasugatan, ngunit ngayon ay nasugatan, at tinatayang babagsak ito kung patuloy itong lumaban. Mabahong babae, gusto mong patayin ang iyong ama, bakit hindi ka tumigil kaagad? Sumigaw ang nakakabasag ng lupa na pantas. Kaya lang hindi tumigil si Xiaogu dahil dito at nagpatuloy sa pag-atake. Little Bone, halos sapat na, pigilin mo ang iyong ama, papasukin ko siya. Nang makita ito, nagmamadaling ipinadala ni Yezuan ang tunog kay Xiaogu. Ang naghihingalong sage, na pinigilan ng maliliit na buto, ay halos walang kakayahang lumaban. Ipinatawag ni Yezuan ang itim na sungay, at pagkatapos ay direktang nilamon ang dakilang sage na nakakawasak sa lupa na walang kakayahang lumaban. Pagdating sa lugar ng pagtatanim, ang nakakawasak sa lupa na Great Sage ay walang pagpipilian kundi ang mamatay. Yung Lady Thousand Spiders, sasaluhin ko rin. Paalala ni Osel, ginagamit mo itong bilangguan, ha? Si Yezuan ay hindi maaaring tumawa o umiyak ng kaunti. Pahiram. Sa sandaling iyon, direktang bumagsak si Yezuan sa kawalan at bumalik sa Thousand Spider Mountain. Sa oras na ito, hinahanap pa rin ng grupo ng Great Sages ang lokasyon ng Shockang Great Sage, at binaligtad ang Thousand Spider Hall. Mrs. Thousand Spiders, say, nasaan ang Heaven-Shattering Great Sage? Nakita ng nasa katanghali ang gulang na wala na ang makabasag lupa na pantas, at malakas na nagtanong. Naka-retreat siya sa ilalim ng His Highness Thousand Spiders, at ngayon lang ako nakausap sa kanya, pero wala nang tunog mula noon. Sabi ni Lady Thousand Spider. Naunawaan niya na siya ay ibinente din ng Shockang Sage, kaya hindi na kailangang panatilihin ang Shockang Sage sa oras na ito. Mukhang napakasama na ng ugali nitong makabasag lupa na Sage. Malamig na bamantong hininga ang medyo may edad na. Kung ganoon, mas mabuting patayin siya, at pagkatapos ay bumaba ka sa bundok, malamang na hindi na babalik ang nakakabasag ng lupa. Sabi ng isang lalaki sa tabi niya. Oo, marami rin kaming magagandang bagay sa pagkakataong ito, at sulit ang paglalakbay na hatiin ito. Patayin. Nang marinig ito ni Madam Thousand Spider, nanginginig siya sa takot.
Iniisip na sa simula, siya ang reyna ng Thousand Spider Mountain, kung gugustuhin niya. Kahit maingay si Jepin, ayaw niyang umakyat sa tuktok ng bundok. Ngunit ngayon, siya ay naging bilanggo ng iba, at siya ay nasa panganib na mahulog. Kung ganoon, bakit hindi lumaban ng husto? Shit, gusto mo ba akong patayin? Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Mrs. Thousand Spider, at muling naging katawan ng itim na gagamba. Lahat sila ay malubhang nasugatan, at gusto pa nilang lumaban at hanapin ang kamatayan. Malamig na bamantong hininga ang medyo may edad na. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, determinado si Madam Thousand Spiders na mamatay, at pagkatapos niyang iangat ang kanyang ulo sa langit at magpakawala ng isang matalim na pagsirit, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Bang! Sa isang mahinang tunog, ang malaking itim na gagamba ay biglang sumabog, at hindi mabilang na itim na kamandag at nakalalasong ambon. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa mukha ng medyo may edad na, at mabilis itong tumalikod at umalis. Ang Thousand Spider Lady na ito ay nagpasabog ng sarili, at nang siya ay naghihingalo, kinaladkad niya ang maraming tao sa tubig, kabilang ang 2 8th-ranked Great Sages. Ang suntok na ito ay pumatay ng 2 katlo ng mga Crusaders, at maging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ranggo ng 9th-ranked Great Sage ay nasugatan. Gayunpaman, hindi pa siya maaaring mamatay. Isang nakakamatay na suntok ang lamason sa maraming tao, at mas marami pa akong makakahati. Ang mga nakaligtas na ito, pagkatapos makahinga ng malalim, ngumiti. Nagkataon na sina Yezuan at Xiaogu, na nagmamadaling bumalik, ay nakita ang eksenang ito. Mrs. Thousand Spiders blew herself up, parang hindi na niya ito maaabutan. Bulong ni Yezuan. Mura talaga, kung ganoon, tara na. Ngumuso si Bone. Tara na, bumalik na tayo sa Bone Mountain. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, muli niyang sinira ang kawalan, at pagkatapos ng ilang magkakasunod na beses, napunta siya sa paanan ng White Bone Mountain. Sa pamumuno ni Xiaogu, madaling umakyat si Yezuan sa tuktok ng bundok at nakilala si Mrs. White Bone. Little Bone, bakit ka bumalik? Nang makita ni Mrs. White Bone si Xiaogu, nagtatakang tanong niya. Ina, ibinalik ko ang aking ama. Direktang sabi ni Xiaogu. Ano? Nagulat si Lady Bones, ano ang sitwasyon? Bago pa siya makapag-react, may isang karagdagang bangkay, sa lupa, na siyang nakakabasag ng lupa na Great Sage na binugbog hanggang mamatay.